Dalawang matinding laban ni Wesley So ang ating pag-aaralan against Super Grandmaster Shimanov ng Russia at ang laging tumatalo kay Magnus na si Bortnik. Pagdating sa Title Tuesday, laging nadadali si Magnus niyan. Yan po ang ating pag-aaralan. 2 games ni Wesley So. Pero bago yan mga kamatyas, atin munang sagutan ang puzzle na iniwan sa atin hatid ng Internet Chess Club. It's white to play mga kamatyas. Ito po yung kahapon. Congratulations sa mga nakakita ng tumbok na tira ni Check. Magician of Riga, Mikhail Tal. Nag-queen A4 check, kinain, pero hindi kakainin ang queen, hindi babawiin. May rook C8 check, obligadong harangan dahil hindi makaangat. May bishop, kinain lang ng tore na matchas ni Tal si Petrosyan. Parehong world champion ang naglaban noong 1975. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club app, mag-download na po kayo. Napakaganda ng mga puzzle dito. Talagang matitrain kayo sa pamamagitan ng mga bagong luto ng mga puzzles na talagang mag-i-improve kayo sa analysis. Unahin natin sa laban ni Wesley kontra kay Alexander Shimanov. Tingnan niyo po yung mga rating nila pagdating sa online. Ang taas. Grabe, ganyan ang level nila. Mga mamaw talaga. Nag-E4 si Wesley. D5, yan po yung tinatawag na Scandinavian. Sa ibang katawagan ay center counter. Kinain-kain. Pag Knight C3, nag-Queen D8. Ayan. Rare po itong linya na to. Bihira yan. Sa madalas sa pagkakataon, after threat, sa A5 pumupunta o kaya sa D6. Pero yung balik, linya pa rin pero parang walang tinira. Parang feeling ko loss of tempo. Nag D4, control the center and para makahinga, makadevelop na mamaya ang dark square bishop. Nag knight F6, syempre develop, knight F3, C6. Ayan, normal po yan sa Scandinavian para kontrolin ang D5, ang B5. Nag bishop C4, dyan talaga dinadala ang bishop pag gaganyan mga kamatyas, bago mag-castling. Kasi itong bishop ay nakapagbibigay ng pressure sa G4 at nag B5. Ayan. Yan po ang rare na linya. Hindi madalas ginagawa yan. Sa madalas sa pagkakataon ang linya ay bishop F5. Pero wag bishop G4, blunder yan. May bishop takes o kaya knight E5. Madadali yung bishop sa G4. Okay, explore nyo na lang po ha. Trap to trap. Madalas ito bishop F5. Pero balik tayo sa ginawang rare line, bishop B5, nag bishop B3, nag E6, ayaw talagang ilabas ang bishop. Kakaiba talaga linya. Nag bishop G5, ayan na nga at tinusok-tusok na. At nag A5, ayun, lumabas kagad bago novelty. Pero hindi ko mo novelty, hindi ko mo wala sa libro ay tama na. Kagaya niya novelty pero bad new move. Kasi ang old lines dito po ay knight BD7 at bishop E7 sa madalas sa pagkakataon. Pero itong A5, kukulungin ang bishop. Masyadong ambitious o ambisyoso na lamangan kagad si Wesley. In A4 kagad ni Wesley. Bin-A4, knight E4, ayun. Bakit naman po bin-A4? Kasi po mga kamatyas, konting kaalaman lang sa mga ibang nanonood na beginners. Pag kinain po kasi yan, imagine niyo kain, kakainin lang yan ng knight. And then later on, dahil wala nang ang pawn sa A5, ang puti, matatarget ngayon yung pawn sa A5. Okay? So, weak yun. Yan, pasensya na po, medyo basag pa rin boses ko ha. Nagbabawi pa, recover ako sa malat ako. A4, B4, balik tayo. Knight E4, dinagdagan ni Wesley ang pressure sa knight. Talagang pag kinapture yan, madadamage ang king side. Pero nag-bishop A6, ayun. Gusto muna ni Shimanov na pigilan ang pagtagok ng king ni Wesley. Gusto muna lagyan ng balakid. Bawal kasi mag-castling pagka ganyan Yung dadaanan ng king ay naka-threat. Okay, pero kung sa computer po ang usapan, ang gusto mangyari ng computer ay knight BD7 lang, simple lang. O kaya bishop E7 o kaya H6. Ayun. Pero bishop A6 ang ginawa. Tingnan natin. Nag-knight E5. Tumbok na tumbok ang tira ni Wesley. Ano po purpose ng knight E5? Bakit ginood mo ba ng computer? Napakaraming laman. Unang-una, hindi maka-knight BD7 ngayon kasi yung pawn sa C6, bitin. Mabibitin. May pang-abala, di ba? Tapos, etong knight, may pressure dyan sa F7. May mga sacrifice na lumalabas dyan pagka binigay ng tamang pagkakataon. Tapos, etong knight E5, meron talagang matinding laman. Ano yun? Ilalagay po yung queen sa F3. Yan ang talaga nasa likod na medyo matinding idea. Para diinan yung knight na nakapin. Nag-bishop E7. Duda na si Shimanov Nako, talagang ito na ang target.
Dito mga kamatyas, ang lakas pa rin, tumbok pa rin, good move pa rin yung Queen F3 na ginawa ni Wesley. Ano purpose? Para, ayun nga, i-pressure yung knight, hindi makagalaw-galaw yan, hindi makakain dyan dahil may diretsong matchas kagad sa F7. Baka makalimutan, matchas kagad yan. Pero itong Queen F3, may malaking tanong, libre yung pawn sa D4. Ano kaya ang ginawa ni Shimanov? Kinagat nga po yung pawn sa D4. Patibong ba yan o talagang pain lang? O blunder lang ng puti? Kinain ni Wesley, good move. Kain. Ayun naman pala. Nung nagkaroon ng kain-kain, may target pa doon sa F7. Nakakatakot sa black agad. No? Unang tingin pa lang, nakakatakot na. Nag-rook F8 muna, dinipensahan. Pero kung tutusin, isang check lang dito, gagalaw ang king, di na makakapag-castling. O baka kasi nasa isip nyo, check, dito, check, pagbaba, wala nang kasunod. Wala nang follow-up attack ang black. Sa kanila po, sa level nila, pag walang mga follow-up, di na ginagawa, di tinutuloy. Gumagawa na lang ng mas kapaki-pakinabang. So nag-rook F8, depensa muna. Total, di pa rin naman makapag-castling, bawal pa. Nag-rook D1, good move. Yan ang malakas sa tira. Kasi po, nako, imagine niyo pagka kung saan lang pupunta ang queen, baka mamaya mamatchas dun sa dulo. May matchas di ba? Pero dito, kung counter si Shimanov, nag-knight D7. Ganda rin ng tira. O, knight D7, nakatreat yung queen ni Wesley. Pero dito, tumbok, malinaw ang kaisipan. Nag-knight D7. Na yung queen nga pala sa F6, pag kinain, depensado nga pala ng knight. Hindi naman pwedeng kainin ng queen yun kasi kakainin ng tore ang queen. Kaya obligadong mag-queen E4 check, king D2 dahil yung tore na disconnect na po sa pagkakadepensa sa kabinawian ni Shimanov. Sa isang banda ay iskwalado din, nabawi yung isang pyesa Nag-rook HE1. Sinamantala naman ni Wesley na yung tulog na tore magkaroon ng tempo para sa development, may atake sa queen at hinamon ni Shimanov ang queen. Kasi nga po, principle, kapag under attack, makipagpalitan, makipag-exchange para guminhawa. Under attack Pero kung ikaw naman ang umaatake, normal lang ang Queen E5. Ano sabi ni Wesley? Normal lang yon, Queen E5. Huwag ka makipagpalitan. Tirahin mo lang ng atake. Takihin mo lang. Iyon mga kamatsas. Pero, basag pa boses ko. Hindi ko pa magawa ang talagang tunog na gusto ko. Basag pa. Namalat ako namalat. Nag-recover pa ako. Sugswang pa si coach ng konti Umiwas si Wesley para nakakatakot yung black under pressure. Nag-rook D8. Siyempre, ikaw man ang black. Pipilitin mo makasurvive. Ang pangit na itsura ng king di ba? Nag-king C1 check. Gumanon, king E8. At dito, ayun. So ito yung kailangan i-maintain mo yung pressure. Maghanap ka ng mga bagay na makakapagpa-maintain ng pressure, pinitasan lang doon. Ang galing, sabay pipitasan uli doon sa B4. Kinain muna yung tore, kain. Ayun, teka muna mga kamatyas bakit kinain? Kasi may threat kagad. Ano threat? Kakainin po yun. Pag kinain, mawawala ng depensa yung bishop. Okay? Kaya kinain muna para hindi maganunan. Kain at gusto naman ni Shimanov na bumawi. Check. Gumanon. Kain, di nakapitas, At mamimitas din. Kakainin yung pawn G2. Ayun, Queen G5. Good defense and also good attacking plan na pag na-check, angat, kakainin yung tore sa likod. Bumbo. At dito po ang ginawa ni Shimanov, nag-rook C8. Bakit nilagay dyan? Para kung check man, aangat lang yung king, yung tore depensado. Wala pong lalaglag na pyesa, pero dito mga kamatsas, kagulat-gulat ang ginawa ni Wesley. Siguro hindi ini-expect yon ni Shimanov na may ganun na pala. Pakiguess nyo po yung puzzle na yon. Ang ganda ng hataw. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda nito. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes pawn sacrifice. Brilliant. Brilliancy prize. Ang ganda ng sacrifice. Kinain. Check. Umangat. Check ulit. Gumanon. Check ulit. Umangat. Check ulit. Pag tsumik ng isa pa, automatic tabla na yan. Tabla na yan. Threefold repetition. Pero mga kamatsas, isa na namang napakagandang tirang binitawan, nag-rook D7, threatening matcha sa F7, threatening matcha sa E7,
Aray ko ang tawag dyan. Yung iba, aray mo. Ayan, paano ngayon isosolve ni Shimanov ang dalawang paparating na queen, matchas ang Black King. Chumek sa ilalim, umangat. Chumek ng bishop, harang. At dito mga kamatsas, kinapture. Nakpo, pag kinain ng king, check dito. Angat, kain to. Nako, may mga gulo-gulo. Pag kinain naman ito, may capture dito. Check pa. Ano sa palagay nyo mga kamatsas ang tamang timpla? Huling bitaw na pa-resign dito si Shimanov kasi mamamatsas na siya eh. May ginawang bitaw eh. Ano kaya yon? Tinuluyan bang kainin talaga? Sige po. Pagkatapos nating masagutan, tuloy kagad natin ang next game naman against Bortnik. Okay, start. Maraming salamat po mga kamatsas. Pag kinain kasi may gulo-gulo. Pag kinain may gulo-gulo. Why not King B2? Tapos. Hindi naman persado sa chess kumain eh. Hindi naman dama na pag pinakainan ka, obligado kumain sa dama eh, di ba? Sa chess, umisod lang. Walang kasunod. Matchas is coming. Wala nang panggulo. Nag-resign na po si Shimanov. Ganda ng laban ni Wesley dito, no? At ito naman, ang laging tumatalo kay Magnus na si Bortnik, malakas yun, nakaharap ni Wesley. Analyze natin. Ito matindi to, nahirapan si Wesley, black siya dito. Nag-E4 si Bortnik, C5, sinalubong ng Sicilian, nag-Sicilian alapin. Aba, Knight F6 variation. Dalawa po kasi ang common line dito. Common lines, D5 o kaya Knight F6. Pero pinili ni Wesley yung Knight F6. E5 push, Knight D5, parang Alekhine's defense, no? Tumatakbo yung knight sa gitna. Knight F3, D6, ayun, para hamunin kagad ang pawn at para merong kagad ready for development na makalabas, madispatcha yung bishop. Nag D4, syempre to build the center at kinain ni Wesley, kinain din, develop ang knight. Bishop C4, ayun, inatake ang knight. Knight B6, nag bishop B5. Okay, pin, may push na paparating, okay, para hulihin ang knight at kinain ang pawn sa E5. Okay, so wala nang push kasi may knight, may queen. Kinain ng knight para may pressure kagad sa knight C6, pini-bishop D7 talaga yan. Obligado para suportahan ang nakapin na knight. Kinain ang bishop. Bakit kinain? Para mapasa kamay ng puti ang bishop pair, dalawang espada yan. Kinapture ng queen. At nag-castling lang. Parang walang depensa yung pawn D4 pero hindi po pwedeng galawin yan. Untouchable yan dahil napakalakas pa ng bishop na nagbibigay ng pin. Nag-E6 muna para mailabas na ang development ng bishop para mapigilan din mamaya yung D5. Nag-Knight C3. A6, ayun, pinaalis na po yung bishop para nakakailang kasi yung pin eh. Kinain na yung knight. Kinain ng queen. At nag-bishop to E3 develop. At ito ang paparating na medyo pangkulit. Rook C1, tatapatan ang reyna mamaya. Knight D5, hinamon kagad ang knight. Nag-rook C1, para kung kainin man ang knight, tore ang ipangkakain, may tempo attack pa sa queen, at hindi pa basta-basta makapag-castling at makapag-develop. Nag-rook D8 lang. Ayan. So dito, bagamat nandyan na ang tore at ang queen ay nasa C6, pero ang tanong saan ilalagay ang knight, saan iaalis para magkaroon ng discovered na malala na yung paparating. So wala pa mga kamatsats, ano? Kaya okay lang yung rook D8. Nag-queen H5. Ayan ang lumabas na new move na pinakawalan dito ni Bortnik mga kamatsats. Dahil sa madalas sa pagkakataon ayon sa database, knight takes, bishop G5, at queen B3, queen F3. Iyan ang mga pinakawalan na exactly sa posisyon na to mga kamatsas. Pero queen H5, ano kaya ang binabalak ng queen H5 na yan? Nag-knight F6, threat ang queen. Queen A5, ang likot naman. Queen H5, Queen A5, ang layo ng rota. Oh. Isang ganun na lang, triangle na. No? Nag-bishop E7, relax na relax si Wesley na nandyan ang tore. Di ba? Parang relax siya na, ang tanong, saan na alisin yung knight? Para tamaan ng queen niya ng matindi. Wala pa eh. Rook D1, relax lang din, develop. Nag-castling.
At nag-H3 para walang knight G4. At nag-Rook D7. Ayan. Dito mga kamatyas, ang purpose ng Rook D7, ipapatong ni Wesley ang torre niya sa D-file para, ayun, pilahan yung isolated pawn sa D4. Kasi weak yan para sa akin, target yan. Lalo na, wala ng light square bishop. Humihina kasi ang isolated pawn sa ganito pagka wala na yung light square bishop pag na-exchange na. Baka mamaya, imagine niyo maalis yung knight, yung bishop mailagay dito, matarget yan. Yan ang plano. Pero unahin muna, step by step muna. Rook D7, then Rook FD8. Nag-Knight A4. Ayun na. Pinakawalan na yung Knight para magkaroon na po ng atake. Pero nag-Rook D5. Yan na matindi. Counter attack by Wesley. Tindi ng counter Nag-Knight C5. Ay yung binarahan lang ng Knight. At nag-Rook D8 lang. Relax lang. Dito po kasi mga kamatyas, nakaka-attract na B6 coach double. Ba't di ginawa? Pag B6 kasi, anong gagawin? Kakainin lang ba to? May kain lang Hindi makain yung pawn. Paki-imagine nyo po kasi nakapin pa yung queen pag nag-B6. Kakainin to, tapos nakapin, hindi makakain doon. Okay? Ayan. Kaya, ginawa ni Wesley, relax lang din. Nag-Rook FD8, pagpalaki o pagpapalaki ng pressure sa D4, at nag-Queen E1. Tumakas na. Baka mamaya tamaan na nga ng hindi inaasahang B6. Madouble pa. Nag-H6 muna. Pasingaw muna ng back rank para magka-atakihan man sa ilalim, may pasingaw na ang black. Nag-B3, grabe, ang dami nilang waiting, yung mga kasa-kasa. Walang putukan, kasa muna Nag-A5 muna. Okay, para pag nag-B6, mapaalis yung knight, wala pong kain doon na magaganap. Kaya pinush muna ni Wesley. Nag-A4, okay, so space lang din. Nag-Queen to B6, okay. Dahil na-commit na nga yung pawn, nakita ni Wesley na may panibago siyang target, yung pawn B3. Ang plano, kakainin yung knight para mawala ng depensa yung pawn B3. At nag-Rook P1. Tsaga-tsaga lang no? Tsaga-tsaga lang kung ano yung subject, yun ang talagang ina-address na solusyonan. So, dinipensahan para wag bumagsak ang pawn B3. Nag-Bishop D6, ano plano? Okay. Yung bishop po, ia-atras dito sa B8. May nakikita akong ganyang plano. Tapos yung queen lalagay doon para magkaulo, magkabuntot. Ayun, may mga target doon. Ia-atras yan dito tapos yung queen ilalagay sa D6. Pansin niyo po mga kamatyas, Nag-Rook C1, ayun. Talagang forma-forma lang, extra support sa knight. Nag-Bishop to B8 na. Pareho kami nang nasa isip ni Wesley na plano pero hindi po nagustuhan ng computer ang plano na yan. Ang gusto ng computer, Queen A7. Okay, gets ko na to. Queen A7 para bigyang daan na maka-B6 na, mapaalis na yung knight sa C5. Masyado kasing matibay yung knight sa C5. Oo nga, Queen A7, then B6 to neutralize the knight. Yun lang ang plano. Pero balik tayo sa Bishop B8. Nag-B4 na po. Ayun, malakas nga yung B4. Oo nga naman. Pag kinain kasi, tagos ang atake sa B7. Ang lakas ng tira ni Bortnick. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kamatyas, pagdating sa online tournament, ang laging sa madalas sa pagkakataon na nakikita ko tumatalo ngayon kay Magnus si Bortnick. Lalo na sa Title Tuesday. Laging nadadali ni Bortnick yan. Si Magnus. Nakailan na yata. Pero lamang pa rin si Magnus kay Bortnick sa palitan ng score. Ayun, nag-Queen C7 mga kamatyas. Another bad move by Wesley. Pero ang purpose niya is masundot doon sa H2 at makapag-create kagad ng pressure sa White King under attack. Yan. Pero kung accuracy ang pag-uusapan, kain lang. Yun lang, pinapakain lang. Gustong kainin lang ng computer yung pawn B4. Okay? Pero balik na tayo dito sa ginawa talaga. Queen C7, nag-G3 para ma-stop yung paparating na Queen H2 check. And nag-Rook H5 para atakihin yung pawn H3. Pero another bad move by Wesley. So, ayun. Grabe itong Rook H5, Kasi parang may nakikita akong ganun. May mga knight takes E6 na yung queen ay under attack na. Paano kaya yon? Kung accurate ang pag-uusapan, ito po ang tira daw. E5. Rook E8. E5, second option, pero ang first option is Rook E8. And then third option ay Queen F6. According to computer engine. Stockfish. Pero Rook H5 ang ginawa. Nag-Queen F1, dinipensahan muna. Pero dito mga kamatyas, para talagang maliwanagan tayo. What if mag-knight takes E6, mayroong discovered attack sa queen. Tapos itong sacrifice knight, dumidiretso dyan ang atake sa torre.
Ito po gagawin, may queen d7. Nakabitin ngayon yung knight. Pag kinapture ang tore, hindi naman po babawiin yung knight. Doon dediretso at makakapag-create ng napakalakas na mating attack. Yan ang dapat nating i-consider pag tayo ay umaatake mga kamatyas sa white side. Hindi yung kain ng kain, meron na palang ganyan. Lalabas, yung rook h5 na bad move ni Wesley, pumatak na. Ang ganda na, nakapag-create ng matinding atake. O balik tayo mga kamatyas sa ginawang queen f1. Nag-knight d5 naman dito si Wesley. Talagang pinapakain yung pawn. Pinapakain talaga pinapakain Knight d5, threat yun Nag-knight e6, ayun, naguluhan na talaga si Bortnick. Naguluhan na. Talaga sa isip niya, may queen na ako. Wala ka ng ganun Wala ka ng pagkinain nyo, may queen na ako. Wala ka ng ganun-ganun Ano ngayon ang meron dyan? Binalagbagan ng atake si Wesley, knight e6. Yun pala, mga kamatyas, timplado pala ni Wesley. Ay, queen d6 ang ginawa, sorry. Kala ko nakita ni Wesley. Blunderacious ang ginawa ni Wesley. Paktay tayo. Ang tira kasi ito mga kamatyas sa timplado. Ayan. Kala ko nakita ni Wesley. Knight e3 ang timplado. Nakatreat pa sa Reyna. Tapos ito po continuation. Pag kinain kasi, capture dun 'Di ba? May check. Imagine niyo po. Pag kinain naman itong queen, may kain doon. Halimbawa, aking ang pangka-capture kasi hindi pwedeng tore, may iiwanan yung knight sa c7. May rook takes h3 naman. Di king g2 natin, halimbawa, and then rook h5. Okay, na dito po, halos equal lang. Halos okay lang din pala, Okay lang din pala. Hindi naman ganun ka worse na worse sa side naman ng ayun, ng puti. Balik tayo mga kamatyas. Dito sa ginawang knight takes e6. Bumalagbag dito si Bortnick, pero yung evaluation bar parang okay pa rin sa kanya, Queen d6, nag-blunder si Wesley at kitang-kita ang kanyang pagkatalo sa evaluation bar. Pero, tingnan natin ang continuation. Nag-knight f4. Nabalahibuhan dito si kumbaga ninervyos din sa gulo-gulong mangyayari. Pero alam nyo, accurate move, tuluyang kainin. Tuluyan lang pala. Ngayon, pag kumain kasi dito, kain, ano ba magagawa? Kasi may ganon. Okay, hindi pala kakainin ito. Dapat pala rook c8 lang. Ay, oo, may mga ganun pala, May knight takes b7 kain. Ang gulo rin pala. Ang gulo rin pala ng continuation. Grabe naman yun. Ito continuation, kain, tapos knight takes b7, check. Tapos magku-queen f8, harang, kain, tapos king takes f1. Ito, winning pa rin ang puti. Kasi nga po, wala under attack yung pawn sa a5. Kakain yan dyan, tapos rook takes b4. May pass pawn. Pag kinain yun, wala, may pass pawn delikading ang dyan. Delikado ang black, mga kamatyas. Balik tayo. Grabe, napaka-complex ng laban nila. Balik tayo sa queen d6. Pero ang ginawa po dito ni Bortnick, di niya kinain Nag-knight f4 Sayang. Knight takes e3, fe3, at nag-rook g5, inatake ang pawn sa g3, at nag-queen f3. Dinipensahan, nag-a takes b4 na. Ayun, depensado ng queen. Obligadong kainin na yan. So sa ngayon, di pa makain. Nag-h4 muna, paalis muna sa tore na nangiilang. Nag-rook a5, ayun naman, target naman yung pawn sa a4. Queen takes b7, bumawi na si Bortnick. Rook takes a4, ayun. So hindi protektado pa yung pawn. Nag-rook c6, ayun. Bagamat magandang pang-atake sa paningin natin, pero bad move pala ang tira na yan. Dapat daw ang tama ay rook c8, mga kamatyas. Diyan pala ang tamang tirada. Rook c8, atake sa ilalim. Nag-rook c6, balik tayo. Queen f8. Rook f1, another bad move. Pero ang plano dito ni Bortnick, malalakas kung tutuusin sa human perspective, malakas May knight e6 sa paparating, nakapin, dudubulin Di ba lalakas pero kung accuracy pag-uusapan, mali pala yan. Dapat daw ang tira ay rook b6. Para pabagsakin na yung pawn sa b4. Yun kainin na yun. Ayun. Yun ang tama. Pero balik tayo sa rook f1 na ginawa. Tingnan nyo po ang evaluation bar, bumaliktad na rin. Nag-queen e8. Ayun, tineret ang pawn sa e3.
Nag-rook F3, dinipensahan. Naku, lalong lumaki lamang. Rook A3, inatake. Bakit bumaba ang evaluation bar? Anong dapat tira? Kain na daw ito. Kain na. Pag kinain ng G-pawn, papasok. Kasi pagka kinain ka, matatakpan na yung atake o pressure sa F-file. Balik tayo mga kamatyas. Nag-rook A3, no? Inatake yung pawn sa A3. At nag-knight G2, dinipensahan yung pawn sa A3. At nag-B3 push. Ayan, unti-unti lang, tsaga-tsaga lang. Nag-rook B6 para kainin na yan. Nag-bishop A7 dito si Wesley. Ayun, hindi po accurate eh. Dapat daw ang tira, rook A7. Ayun. Paalisin ang queen. Dyan. Ay, oo nga, no? Imagine niyo pag rook A7, mga kamatyas. Oo nga, no? Walang puntahan yung queen. May queen, may rook. Dito lang. Queen C6, kaso kakainin. Kain. Anong tira? Kain yun? Bakit? Nakakalug. May matyas sa paparating. Sa ilalim. Kain lang to. Pag kinain. Sige nga, kinain. Rook B8. Unstoppable yung promotion. Pagka gumanong kasi, rook C1, ang lalim. Silipin na lang natin para makita natin. Galing. Balik tayo mga kamatyas. Grabe ka-complex ang laban talaga nila. Tindi. Hindi nakita rook A7, bishop A7 ang nakita ni Wesley. At ayun, bumagsak na yung pawn sa B3, nag-rook A2. Ayun na po, sunod-sunod na ang inaccuracies ni Wesley dito. Pero yun nga lang, 8 seconds na lang dito si Bortnick, 23 seconds pa si Wesley. So malaking time factor din ang diferensya. Nag-king H2, rook C8, blunderations na naman. Ang plano, mag-rook C2 para, ayun, ipang-rat-rat sa knight sa G2. At ang accurate daw po ay Queen E6. Yan ang accurate na dapat makita. Balik tayo sa rook C8. Nag-rook B2. Ayun naman, ininda naman dito ni Bortnick yung paparating na baba sa second rank. Pero dapat daw po ang tira is rook takes F7. Rook F7. Okay. Ang nakakailang dito mga kamatyas, wala kayang ganun? Na tipong may capture dito. Paano kung maging F8? May kasunod ba? May Queen F3 check. Ay, yun pala. Grabe yun. Ang mahirap makita. Pag kinain ito, rook B7 check. Ay, oo, matyas. Pag pumunta dito, Queen G4 check, mamamatyas. Pag pumunta dito, may Queen F6 check, matyas. Ang dami palang matyas na paparating. Aray ko. Grabe pala yon. Balik tayo mga kamatyas, ano? Kaso nag-rook B2 ininda ni Bortnick Rook B8, ayun ang masakit. Tuhog 101. Paktaylo, oo nga, may rook B8 pala. Todas. Brilliant pa rin. Forsado naman force naman Kain, okay. Dalawang torre versus queen. Nga lang, sa kaunting segundo, mahirap i-handle yan sa walang queen. Mahirap i-handle yan, syempre. Threat ang torre. Pinatungan, depensa, may threat sa pawn. F6 para hindi makain. Nag-rook F5. Bishop D6. Rook F3, abang-abang na lang si Bortnick. Gumano, abang-abang, ano bang gagawin mo? Yun, abang-abang na lang. Okay, anong gagawin mo? King H7, anong gagawin mo? King G6, anong gagawin mo? King H7, anong gagawin mo? Nag-Queen E4, anong gagawin mo? Abang-abang na lang Ano bang gagawin mo? Sige nga, may queen ka. Bahala ka dyan. Anong gagawin mo? Gumanon. Queen D5. Ayun, Queen D5. Bad move na si Wesley. Dapat daw ang tira ay King G6 or King G8. Pinapa-King G8. Nag-Queen D5. Ay, oo, may Rook F5. Patay ka. Kain yung pawn sa H5. Pero dahil 2 seconds na lang si Bortnick, napa-Rook F1. Napaganoon. At dahil dyan, nakawala tuloy si Wesley. Nakawala sa Rook F5. Gumanon, bahala ka. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ayun mga kamatyas dito, parang naisip ni Wesley, nakameditate na si Bortnick na, pabalik-balik ka na lang. Nagpi-pre-move ka na lang Boom! Nagbakasakali si Wesley na bumalagbag ng G5. Nagbakasakali na. Kasi ramdam niya talaga na palagbag na lang ang gagawin Gini 5 niya
Gumanon pa rin, no? Pero dapat daw ang tira mga kamatyas is rook takes f6 para may threat sa bishop. Yan. May threat kasi kagad. Pagkain dito, threat kagad eh. 'Di ba? Collapse kagad. Talo kagad si Wesley. Pero bakit niya ginawa yan? Yan ang tinatawag na ano bang pangalan natin dyan? Tested blunderations. Kasi naka-pre-move na eh. Oh, good blunderations. Uy, nagkaroon ng ganun. Blunderations yung coach, ba't naging good? Oh, kasi nga, naka-meditate ng pabalik-balik yung tore. Oh, nakainan tuloy doon. Pumatak ngayon. Patak. Di ba? Hindi pwedeng kainin ng knight. Kain lang yan. Nakapin. O, wala na. Bumalagbag na. Nag-collapse na si Bortnick. Okay, nainan lang. Pero dapat daw ang tira is knight f4. Equal pa rin eh. Kumbaga parang nabasag yung diwa, yung kalooban dito ni no? Basagan loob, kinain kagad. Parang feeling niya, talo na siya. Kaso pagkain doon, aray ko. Nakatreat pa yung tore. Oh, kain, check pa. Kasi kung pupunta naman dito, kakainin lang din, di naman makabawi doon, may queen. 'Di ba? O kain check, kinain ng tore, queen b1 check, rook f1 at dito mga kamatyas. Okay. Kasi yung oras din pala no. O kasi ang ginawa ni Wesley gumanon eh. Pagkain diyan, sa bagay dito pa lang ubos na oras eh. O pag rook dito ubos na oras, 'di ba? 0-0 na eh. Pero kinainan niya para talagang ubos na ubos ang oras. Kulit ni Wesley, no? Pero ito, winning na to mga kamatyas. Ang accurate lang is bishop h2 check muna. Yan ang accurate. Pag umangat yung king, bishop g3 check ulit. Pag nagtago uli, sabay, queen c2 na lang, mga ganun-ganon. O, winning pa rin. Sabay h4, h3 gapang. Panalo na rin yan. Okay mga kamatyas, grabe, ito yung matinding na pag-aralan nating laro ni Wesley. Sana po nag-enjoy kayo, natuto kayo mga kamatyas. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Lambing lang and pa-heart ang video na ito. At sa mga may suggestions at anumang nasa isip nyo tungkol sa mga pinag-aralan natin, lapag nyo lang po sa comment section below. Malaking tulong po yung inyong pag-comments. Nakaka-promote po yan ng video natin mga kamatyas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.